Hello mga kabayan. Alam niyo may ganitong style naman ng ng pagtatanim na mas madali. Dahil kasi kalimitan pagka tayo nagtatanim yung bagang inihuhukay pa natin. Merong madali kasi pagtatanim. Ito, pansinin niyo itong buto. 'Di ba ang buto patilos yan, no? Patilos. Ngayon ang gagawin niyo pag nyo lang yung babasahin nyo muna yung lupa. Babasahin kapag katay nyo ito mga patilos, yan ito yung patilos. Ibig sabihin pag patilos, yan ang gagawin niyo, isusuksok nyo lang sa lupa, ganyan, ito sinusuksok lang, yan, ganun lang. Ay ito mga isinuksok ko lang ito, tayo nyo yan, sumibol yan, sinuksok ko lang yan, hindi ko na yan yung inihuhukay. Ganyan, basta pag susuksok nyo lang, ganyan. Yan to. Kaya yun ipatilos para susuksok nyo lang sa sa lupa. Kaya para maisuksok nyo sa lupa, ang gagawin niyo yung lupa bago kayo magtanim, babasahin nyo muna. Tapos pagka nabasa, malambot. Madali na ngayon kayong magsuksok ng buto. Hindi nyo na kailangan na ihukay. Ganyan. Kaya yung pag ako nagtatanim, hindi ko na yan inihuhukay. Yan ay sinusuksok. Kaya sa Pilipinas, pag ako nagtatanim ng kalabasa, ang ginagawa ko pagka halimbawa yung nagkataong wala akong dalang tubig, hindi ko madilig at medyo malayo din ang kuhanan ng tubig. Alam mo ginagawa ko lamang yung lupa, tinitingnan ko lang yung mga gitak-gitak. Di ba yung yung mga gitak-gitak yung lupa. Ang ginagawa ko yung mga yung buto ng kalabasa, sinisingit ko lang doon sa gitak. Hindi ko na yun na ihuhukay pa yung hindi, sinisingit ko lang doon. Ay pagka ganda rin ng pag umulan, yung mababasa kasi yun ng ng tubig ng ulan. Tapos pag yun sumibol, ay siyempre yung ugat naman na yun madaling makakapunta rin doon sa ilalim dahil kasi gitak nga yun di yung kawang yung lupa, madali siya makakapasok saan man niya gusto kasi yung mga gitak ng lupa ay pagkahaba na kuwan kagaya tingnan nyo yung kahit pa paano namumunga yung mga melon dito. Maliliit lang kanyang kanyang dahon. Pero dati ito kasi mga na niya, yung matanda na kasi itong melon na ito. Ito kasi yung dati niyang bunga, malalaki ang bunga nito dati. Siyempre matanda na. Kaya maliit na pero nakakatuwa siya dahil sa kahit siya matanda na, bumubunga pa rin. Kaya yung yung inyong halimbawa kayo may tanim. Ito melon ito, kung bawa meron kayong tanim anuman na bawa kalabasa, ang kalabasa ninyo kita ninyo naman na mab green pa kahit matanda na ay green pa yung yung kanyang dahon. Pagka ganyang green pa ang dahon, ibig sabihin kaya pa na yung bumunga, pero ang kanyang pagbunga hindi na nga lang talaga malalaki yan kasi matanda na ito yung kanyang puno, kita ninyo parang may na brown na kulay. Pero kahit pa paano maano pa rin siya, nagbibigay pa rin siya ng ng bunga, ganyan. Kaya yung isang paraan ng ng pagtatanim na madali ayun yung ganito. Kasi ang nangyayari kasi sa sa atin yung minsan binubungkal pa natin yung ating ang lupa pagkatapos saka natin tatanim, kaya tuloy kapag halimbawa bumaha ay madaling mawasak yung yung ating mga lupa. Yung kasing kapag lagi natin binungkal ang lupa, di kay kaganda nga na kapag kasi binungkal natin ang lupa, yung lupa kasi lumuluwag. Pagkatapos yung ating mga yung ating mga halaman kakagarbo-garbo kasi yung kanya kasing mga ugat, ayan ay nakakadaloy ng madali dahil nga kasi
ating pinalambot yung lupa. Ang problema naman, habang tumatagal ay na babawasan yung yung sustansya ng lupa. Kasi ang sustansya kasi ng lupa, kalimitan kasi yan nasa ibabaw. Kasi kaya yan nasa ibabaw kasi yung mga sustansya. Yung kasi kita niyo yung ganitong mga dahon-dahon. Yung mga dahon-dahon na yan, dahon-dahon ng ating halaman, mga dahon-dahon na yung na yung mga damo. Katulad ito, yung damo, kita niyo yung natuyo. Nandiyan kasi sila dun sa sa ibabaw. Tapos mabubulok yung kakainin niyo ng mga insekto. Yun. Tapos yung mga madidecompose na yun diyan sa Kaya kalimitan talaga yung mga sustansya na yun yung nagiging lupa yun. Nagiging lupa na pino. Pagkatapos, ngayon nasa ibabaw yun. Kaya naman yung mga halaman natin, kita nyo yung mga ugat niya. Merong ugat siya na, pansinin nyo yung ugat niya. Merong ugat siya na mayor na ugat. Na yun ay dire-diretso yun sa kailalim. Meron naman siyang ugat na dito pang ibabaw. Ngayon yung mga ugat na pang ibabaw, yun yung kinakain itong mga gartong na decompose na decompose. Halimbawa naglagay tayo ng abono, di yung mga ugat sa ibabaw, yun ang tagakain. Yun namang mayor na yung ugat, yun naman ang tagainom ng tubig. Pagka iinom siya ng tubig, ay yung dun dadaloy sa mayor na ugat ang tubig. Kaya ngayon, kung halimbawa, dinukal natin yung yung lupa, parang ganito, inararo natin, lumambot siya. Pagkatapos pag bumaha ngayon, madali siyang naaanod ng naaanod. Kaya ngayon, ang mangyayari, kapag laging naaanod ng naaanod, nadadala ng baha yung mga matatabang lupa, yung lupa natin ay nagiging mahina. Ngayon, ang mangyayari sa atin, pagka nakita nating mahina yung ating halaman, bibili ngayon tayo ng ng mga fertilizer. Tapos ngayon lalagyan natin ng kaya magastos, mahirap. Ay ang atin namang halaman, yan ay naglalagawa na ng sadyang sarili niyang ginawa na kasi ng Diyos yan, na itong mga halaman na sila na rin ng automatic na nagbibigay ng fertilizer. Ito kasi yung mga binibigay niyang fertilizer, itong mga dahon, mga natutuyo na dahon. Kaya pag halimbawa may mga dahon na kayo, ay hayaan nyo lang dyan sa mga sa lupa tayo ni nagiging kawan. Ang kasi sa atin, minsan tayo nagiging malinis. Dahil sa ating kalinisan, hindi natin nalalaman na yun yung mga fertilizer na pagkain ng halaman ay yun yung naaalis natin. Ay kasabay pa na yung baha. Kasi ang ganda-ganda naman tingnan nga naman kapag tayo may halaman na napakalinis baga, walang lupang lupa lang. Parang gandang tingnan. Pero hindi natin alam, hindi ganyan ang gusto ng halaman. Ang gusto kasi ng halaman, yung garto yung mga tuyot yung dahon, nandyan lang sa lupa. Dahil kasi pag nabulok yan pagkain nila. Ganyan kasi yung yung halaman. Ngayon ang isa pa, kapag halimbawa kayo meron nagtanim kayo ng halimbawa ito na lang melon kayo nagtanim ng melon o mang halaman kahit talong halimbawa minsan yung halaman yung sobrang matanda na ang ginagawa kasi natin binubunot natin tapos gagawin natin magtatanim ulit tayo. Huwag nating bunutin, ang gawin natin putulin lang natin. Halimbawa katulad sa may puno matanda na hindi na siya talaga makabunga, huwag natin bubunutin. Ang gawin natin, putulin lang natin. Hayaan natin yung mga ugat na nandoon. Yung kasi, yung mga ugat na yon kapag yun nagiging, nabubulo kasi yun, nagiging nade-decompose. Ngayon, ayun ay nagiging sustansya din. Kapag nabulok yun, yung ilalim ng lupa, ayun ay magkakaroon siya ng space. Ngayon, yung kapag may tinanim ka doon at madali nga yung makakadalo yung mga ugat-ugat ng bago mong tanim. Dahil kasi halimbawa yung ugat nitong halimbawa talong na kuway na decompose na, siyempre mayroon siyang tunnel doon. Yung ugat kasi na yan para magiging tunnel na doon. Kasi wala na yung ugat na decompose na. O di nagkaroon na ngayon tunnel. Ngayon, papasok na ngayon nung na madali yung ugat na bago na halimbawa may bago kang tanim. Kaya yun nung putulin nyo lang dito. O may pantabas kayo, tabasin nyo na lang. Huwag nyo bunutin kasi ang karaniwan kasi pagka nagtanim ng kawan tayo, matanda na yung bunot na lang ng bunot. Huwag nyo bubunutin, tabasin nyo na lang.
tabasin para ang mangyari, yung lupa pataba siya ng pataba. Pataba ng pataba ang lupa kasi habang kayo nagtatanim, tapos ngayon yung natapos na, matitikompose na yun doon, tanim muli kayo. Ang lupa ngayon pataba ng pataba. Tapos wag nyo masyadong pakalinisin. Hayaan nyo yung mga tuyong dahon diyan lang, hayaan nyo matikompose diyan. At darating araw ay pakaunti na ng pakaunti ang inyong kailangang ilagay na abono. Dahil nga sa meron na siyang abono dun sa lupa niya. At yung pati kapag ang buto sinusuksok lang natin sa ayun ay ayun ay sa una. Halimbawa meron kayong taniman ang ginagawa niyo sinusuksok niyo lang sa una, parang medyo mahina yung yung ating halaman kumpara sa lagi nating inaararo. Parang gusto tingin mahina. Pero ang gawin niyo, lagyan niyo lang ng mga fertilizer para sa lumakas. Ang gawin niyo ilagay na fertilizer yung mga dumi ng hayop. O para siya ay gumanda-ganda. Tulungan niyo siya. Ngayon, habang natagal yung lupa ay hindi kahit di nyo dinudukal, habang natagal yun, mabubuhaghag na mabubuhaghag. Kasi nga dahil nga yung mga ugat na hindi nyo inaalis. Na ang kuha niyo yung ilalim pala ay na maluwag pala yung ilalim. Gawa kasi na yung mga dating ugat na hindi nyo inaalis. Yan ang mga nabubulok na doon. Kaya yun ang ito nyo kahit ito matanda kita nyo may mga bunga pa siya. Yan ito ito ayan kita nyo yan na may mga bunga siya. Yan ito pa ito nadilaw-dilaw na nga ito tsaka ito yan ayan ito may pakwan pa nga siya rito. Ganyan ang kaya yung pagkakayo may tanong ngayon, wag nyong bubunutin ang inyong mga puno na yan. May tanim kayong talong, kamatis, yung mga petsay. May petsay kayo, yung tama lang putol lang ng putol. Tapos hayaan nyo nang mabulok yun doon. Na kaya hindi maaaring hindi bubunutin yung mani. Kasi ang mani tsaka yung mga kamuting baging, mga kamuting kahoy. Kasi kailangan talagang bunutin yan. Dahil ang lamang kasi na doon sa ilalim, kaya kailangan talagang bunutin. Pero ibang mga halaman ay kakatulad ng ganito, mga kalabasa, upo, mga patola, pipino. Ang gawin nyo, huwag nyo bubunutin yung puno na bawa hindi na yung nagbubunga, putulin nyo lang. Ayun ang lupa ay pataba ng pataba. Tapos kapag kayo magtatanim ay isuksok nyo lang. Yan nyo ito, susuksok lang ganito. Susuksok lang ganyan, suksok lang ng suksok. Yan, ganyan lang. Ang lupa ngayon hindi natin na siya na istorbo. Ang lupa. Tsaka yan patibay ng patibay ang kasi yung mga ugat kasi niya hindi yan salabat din yung mga ugat. Kaya yan ang patibay. Tsaka kung halimbawa marami kayong buto, maraming stock na buto, kasi may stock lang yung ibang mga buto, ang gano'n nyo itanim nyo na lang suksok nyo na isuksok diyan. Ngayon kayo pag kayo sumibol, tapos kung alin na lang yung malakas, yun ang inyong itira. Tapos yung iba puputulin nyo na yung iba, yung medyo mahina. Tapos ang ititira nyo lang yung malalago na kawan. Di yung inyong mga pinutol, yun may magiging fertilizer na diyan. Kasi yung ugat nga niya natin sa ilalim, naroon agad sa ilalim, pag nabulok ko yun, di ngayon sa ilalim, magiging maluwag. Yun naman mga naiwan na halaman, ay madali naman makakadalo yung kanyang mga ugat. Gawa ng inaron nga yung mga ugat na pinagpuputol na
Okay, yun ang kagandahan ng ano, kagandahan kapag ganun ang ating ginagawa. Madali pa, pero may sinusuksok na lang natin, hindi na tayo kuwan. Ay, yung dati nga, nung ako yung nasa Lucena, ang isa ko pang style daw, ganito, di ako may tanim na kamuting kahoy. Di, pagbunot ko ng kamuting kahoy, di hukay na yon. Ay, sinusundan ko na lang ang tamne ng kalabasa. Oh, kaya pagkabunot ko ng ano, ng kamuting kahoy, may dala na akong buto ng kalabasa. Tapos ang ginagawa ko, suksok na ako, di may hukay na ako. Tapos minsan ang dala ko yung ano, yung gabi. Kaya pagbunot ko ng ano, ng balinghoy, ng kamuting kahoy, ay may dala naman ako pananim na gabi. O di hukay na yun, pag binunot ko, hukay siya. O di, lagay ko naman yung ano, yung gabi. O, tuloy tanim na. Ganyan ang mga gawa ko, yung mga hindi na gaya yung ano, sabihin ba magtatanim ako, maghuhukay pa. Hindi na. Ganun ang yung mga ano, yung magbubunot din. Di saka pag nagbunot ako ng ano, ng kamuting kahoy, saka may dala na akong pananim. O, di kawan, double purpose, nagbunot, nag-ani, at saka nagtanim. Yun ang nangyayari. Nakawan. Ano lang naman tayong gagawin sa una, medyo halimbawa kasi hindi nga natin na binubungkal yung lupa, parang nakuha natin na medyo nahihirapan yung ating halaman. Ngayon, ang gagawin natin, tutulungan natin ang halaman, lalagyan natin sila ng fertilizer. Kaya kung ano, lalagyan naman din yung fertilizer at mga dumi-dumi ng ano, dumi-dumi ng mga hayop. Kaya maganda kung halimbawa kayo may halamanan na ganito, mag-alaga rin kayo ng mga hayop. Para yung mga dumi nila, yun yung ilalagay. Katulad ba, may pag-alaga kayo ng manok, para yung dumi ng manok, siya yung ilalagay na kawa. Kung kayo marami-rami ang halaman, mag-alaga naman kayo ng ano, ng kambing. Para yung dumi ng kambing, siya yung ilalagay. Kasi yung kambing kasi marami-raming dumumi. Kasi lalo kung bawa may kambing kayong 4, ay ko, tuwing umaga talagang lagi kayong tapos ang gagawin ninyo, yung kawan, pagka kinuha nyo yung dumi ng kambing, ang gawin nyo, ilagay nyo muna, kayo ng garto, semento, yung sementong gayan. Tapos dyan nyo ibilat. Kung kahit sa yero, may yero, doon nyo ikuha para siya, madaling maiga, matuyo. Oh, kasi, maganda kasi kapag tuyo, magaanggaan. Kapag kasi yun ibasa pa, lalo pagka marami, mabigat din. Ngayon kung ito yung tinutuyo ninyo, o di, magaan. Kapag nalagyan nyo sa timba, tapos nalagay kayo may mga lamang ganyan, o di, lalagyan nyo doon sa puno ng halaman. O di, yung kawan, yung ugat niya, kahit siya hindi masyado pang makadaloy nga, dahil nga siyempre sinusuksok nyo lang ang buto, hirap siya sa di madali naman siya makakakain ng sustansya. Dahil kasi nandiyo na sa puno yung sustansya. Gaya nito, tingnan ninyo. Ito milon dati. Kita nyo, pinutol ko lang ganyan. Di nandiyan yung kanyang mga ugat. Yan. Baga nung matitikompos yan. Pag natikompos yan, maluwag yung ilalim. Kapag natikompos, maluwag. Ngayon, yung mga ugat ng ganito, madali naman siya makakadalo. Kung ito'y puro ugat na, ay di pagkakalambot-lambot na ng ilalim. Ganon kasi yun. Ngayon kapag umulan, kita nyo, pagka maway umulan, nagkaroon ng kahit pa paano, ito yung makakatulong ito para yung tubig, sa halip na siya, aagos, makakadiretso pa diretso dun sa ilalim. Kasi nga, dadaan siya dito sa siwang-siwang nito. Yun ang kagandahan. Pero kung halimbawa yan tinanggal natin, masasaraduhan yung lupa, kaya pagka umulan, hindi mahirapan agad pumasok yung tubig sa ilalim. Kaya ngayon, parami ng tubig. Ganyan. Kaya, ganun natin gagawin. Kaya ito inuulit ko nga pala, ito ganito, patilos na ito. Kaya pagka magtatanim tayo, suksok na lang natin. Kaya ito, yung telos na yan, ganyan ang isuksok natin gano'n. Yan, katulad ganito, isuksok natin ganyan. Yan Tapos pag magtatanim tayo, damihan na natin. Para yung iba, yung mamimili lang tayo kung alin yung malakas. Tapos yun ang ating tapos yung iba naman magiging fertilizer na lang siya.
Ganyan oh. Yan. Tapos yun nga, babasahin nyo muna para madali natin may suksok kung ano. Pagbasa kasi ang lupa, malambot siya. Kaya ganyan lang ating gagawin. Ayun nga pala, hindi pa nakapag-subscribe tsaka hindi pa nakapag-follow sa ating mga kwentuhan, follow na tayo. Para pagka may kwentuhan tayo, alam agad natin. Kaya ganyan lang oh. Pagka tayo walang ginagawa, tanim-tanim lang tayo. Tayo walang ginagawa. Oh, yan oh. Kaya kung ano ba, hanggang tayo nagkakaroon ng mga bakanteng oras, tanim tayo ng kahit pa konti-konti. Ako nga pag ako nagtatanim, konti lang ako. Hindi naman ako yung basta ako nga lamang, araw-araw nagtatanim ako. Bawa tayo yung mga 10 buto. Kasi kaya naman may mga 10 buto. Hindi naman kasi agad lahat na na bubuhay yun. Kasi merong halimbawa yung 10 buto mong itinanim, yun minsan na sumibol, halimbawa 7, may 3 hindi sumibol. Doon sa 7 na yun, ayun ay hindi agad yun, hindi ko makakasigurado doon. Kasi meron doon halimbawa medyo mahina. Kagaya ito, tingnan niyo ito. Hindi ko siya, pinutol ko lang yung kanyang mga yung kanyang mga tangkay na Ay ako naman baka sakaling susuloy, kaso sa sobrang init, hindi na rin siya nakasuloy. Tingnan nyo ito. Ito, pakuan ito, ginawa ko yung matanda na siya, pinagpuputol ko lang siya, pero siya naman sumuloy. Yan kaya pwede pa siyang bumunga. Kanya katulad ito, ito. Tingnan nyo itong isa, pinutol ko lang Kaya yung mga ugat niya nandiyan sa ilalim. Pagkatapos dito sa kuha, pinagsusuksukan ko. Pinagsusuksukan ko yan ng mga buto. Yan, nakita niyo tubo na. Ang suksok nga lang na buto, ganito ang nangyayari. Ang gagawin niyo, kasi itong nado sa ilalim, tulad ng ganito, ito kasi yung patilos niya, yun na nakabaon dun sa ilalim. Yung kasi ang nabababad ng tubig. Ngayon, kaya pag sumuloy siya, itong ibabaw, hindi siya kaya nangyayari, garto. Ang gagawin nyo, ay tutulungan nyo na lang halaman, tatanggalin ninyo. Yan, para makakawang siya. Yan, kagatulad nito, tingnan nyo, naroon pa yung kanyang kuwan. Kasi nga, ang nababad lang kasi itong baba, yung itaas, hindi. Kaya matigas siya, kaya hindi siya makabuka. Kaya ang gagawin nyo, tutulungan nyo na lang halaman, tatanggalin ninyo. Yun, para buka na siya. Ganyan lang ang ating gagawin. Tulungan na lang natin yung yung halaman. Ganyan. Katulad ito, natin ito nagtandaan yung kuwa, pero nakita ko naman yung pinakadulo niya, parang green na green. Ibig sabihin ay hayaan lang siya at parang kaya pa niya makarecover. Yan ngayon nga hanapon ako na na nga siya, yung sumuloy uli ito may buko pa nga may buko. Yan, may buko pa pala din tamo nagkabuko pa siya. Kaya yun yung minsan kasi ang halaman, titingnan natin, makikita natin yan sa sa dahon. Yung pagkagartong ang green na green pa, ibig sabihin kaya pa niya. Ito naman, pinutol ko, tingnan nyo ito pinutol ko dyan tingnan nyo pero siya naman sumuloy uli. Kaya baka yung pagkagarto, ito pwede pa rin siyang lumago. Ang gagawin lang din yan, lalagyan lang yan ng fertilizer na kuwan. Tapos sakali pa yan, bubunga pa yan kung ganyan. Kasi meron kasing halaman na akala mo minsan papatay na yung kuwan, tapos pag pinutol mo sila kuwan, parang nag-uli. Nagkakaroon siya ng power uli, bumabata uli ng kaunti. Pero yan kasi bumubunga rin minsan. Na nga lang kanyang bunga, yung medyo maliliit na, hindi kagaya ng dati. Kasi siya kahit matanda na siya, nga lang parang nagpumilit pa
ay kahit pa paano nagbibigay pa rin ng bunga. Parimunan din. Yan o. Yan, kita nyo itong mga anong ito. Ito yung mga sinukso ko lamang ito. Mga sinukso ko lamang yan. 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 Nakita ninyo ito. Itong isang ito. Na parang kasi naninilaw naninilaw. Ito kasi naging problema niya hanggang wala rin siya masyadong sustansya dito na nakukuha. Kailangan kasi pagkagarto, kailangan talaga siya ng maraming fertilizer na kawan. Hintayin nyo ito, sinukso ko lang Hintayin nyo sumibol. Hindi ko na inihuhukay sinusukso ko lang. Ito naman, kaya naman ito yung nahukay. Yan kasi saka didilig yung patakdiyan ng kuwan, nahuhukay siya. Yan, gaya ng garto, nahukay. Paano? Sige, hanggang sa muli. Nga pa hindi pa nakasubscribe Hindi pa nakapala. Sige, hanggang sa muli.